Kabang-abang ang mga eksena na magaganap sa abot kamay na pangarap. Nabigla sila Aling Susan, Lyneth at Josa sa pagpasok at pag-uwi ni Annalyn sa kanilang bahay. Mapapansin ni Josa ang mga gasgas sa siko ni Annalyn. Kaya niya ni Lyneth agad si Annalyn at kanyang ikinomfort. Kausap ni Lyneth sa cellphone si RJ, dito sinabihan niya si RJ na alam naman ito na hindi pwedeng pagsamahin sila Annalyn at Zoe na dapat kasi ay pinauwi na lang ni RJ si Annalyn at hindi na pinatulog doon. Di sana hindi na nangyaring muntikan itong masagasaan. Tanong lang ni RJ kung sinisisi ba ni Lyneth si Zoe? Umiiyak na kausap ni Zoe ang daddy RJ niya, na feeling niya ay bumabalik ang kanyang depresyon dahil sa nangyayari sa kanilang pamilya. Pakiusap ni Zoe ay puntahan nila ang Mami Moira ni Zoe. Naggagalaiti naman si Giselle kay Zoe, ang kapal-kapal ng pagmumukha at manang-mana sa nanay nitong si Moira na isang sinungaling. Sa hotel kung saan tumutuloy si Moira, sinabihan ni RJ si Moira na tigil-tigilan ito ang drama niya, nandun lang siya sa hotel dahil sa pakiusap ni Zoe. Lumuhad si Moira sa harap ni RJ, at gusto lamang ni Moira na ipakita kay RJ kung gaano siya humihingi ng kapatawaran. Pakiusap ni Moira na patawarin na siya ni RJ, ngunit ang sagot lang ni RJ ay sa isang kondisyon lamang. Ano kayang kondisyon ang ibibigay ni RJ kay Moira? Makakabalik na kaya si Moira sa kanilang bahay? Abangan ang mga susunod na kaganapan sa Abot Kamay na Pangarap. Kung nagustuhan niyo po ang aking munting video, please like, comment and subscribe. Thank you for watching Nastly.